Iginiit ng CHED at DepEd na dapat ay sundin ang mga panuntunan sa mga educational tour at field trip para maiwasan ang mga trahedya tulad ng pagkalunod ng 7 estudyante ng Bulacan State University sa Madlum River sa San Miguel, Bulacan. May live report si Marisol Abduraman. Marisol? Ma'am, so kung natatandaan mo, 7 estudyante nga ang namatay nung mauwi sa malapit na trahedya. Ang dapat sana ay masayang field trip ng Marinduque State College noong nakaraang taon. At field trip din nga, ang iyong nabanggit nga lang, ang naging sadya rin ng mga estudyante ng Bulacan State University sa San Miguel, Bulacan na nauwi rin sa trahedya. Ang mga ganitong insidente ang nais iwasan ng Commission on Higher Education CHED, kaya may fit ang kanilang pilit na sundin ang mga panuntunan sa mga educational tour at field trip. Una na nga riyan, dapat daw may basihan at nasa kurikulum ito. Ligtas din daw dapat ang pupuntahang lugar na hindi rin daw dapat masyadong malayo sa eskwelahan. At dapat mayroong risk assessment at may koordinasyon sa iba pang ahensya. Mahalaga rin daw na nasasabihan ang CHED sa gagawing field trip ilang araw bago ang schedule ng lakad. At maliban sa pagtitiyak na ligtas ang pupuntahang lugar, accredited din daw dapat ang mga tour bus na sasakyan ng mga estudyante. At higit sa lahat, hindi raw dapat sapilitan ang mga ganitong aktibidad sa eskwelahan. At kahit pa raw pumirma sa isang waiver, hindi raw ito nangangahulugang lusot na ang paaralan sa pananagutan. Ganito rin halos mamso ang panuntunan naman ng Department of Education at DepEd para naman sa mga elementary at high school. Pero kinakailangan na may written consent ang mga magulang o guardian na napapatunay na pinapayagan nilang sumama sa field trip ang mag-aaral. At hindi rin daw ito sapilitan gaya na lamang sa college. Pero going back sa mga written consent, kapag nagkaroon daw ng aberya o aksidente, baliwala rin lang daw yung consent na yun o yung waiver na tinatawag nga na pinapapirmahan ng eskwelahan dahil hindi rin daw ito garantiya na makakalusot ng eskwelahan lalo na kapag mapapatunayan na merong pagpapabaya. Kailangan din daw na ipapaliwanag ng maayos sa mga estudyante ang mga safety measure tulad halimbawa kung sakaling mawala, ano bang dapat gawin, lalo na't mga elementary at high school students pa lamang ito. At dahil pag-aaral o learning ang tour, dapat daw ito ay mga nasa educational na lugar lamang gaya ng mga historical sites, museum at iba pa. At nainam daw na mga cultural show na lamang daw ang panuorin, kaya hindi nila hinihikayat ang pamamasyal sa mga noontime TV show at ang pamamasyal sa mga mall. At dapat hindi magpabigat sa mga magulang ang mga tour na bawal pagkakitaan. Susan? Maraming salamat, Marisol Abduraman. Sa puntong ito, makakausap po natin sa telepono si Atty. Julito Vitriolo, ang Executive Director ng CHED. Magandang hapon po, Director. Magandang hapon, Susan, at sa lahat po ng nakikinig sa programa. Magandang hapon. Okay, Director, so may mga panuntunan na ho na dapat sundin pala itong mga paaralan kapag magsasagawa ho ng mga educational tour or field trip, ano? So ito ba isang indikasyon na baka ho may mga eskwelahan talaga na hindi pa rin talaga sumusunod daw sa mga panuntunan? Yun na nga, no? 2012 pa itong CMO 17. Pero apparently, meron pa rin mga, hindi pa rin sumusunod sa guidelines natin, ano? Pero marami naman talaga yung nagsasubmit ng kanilang educational tour at field trip plan, ano? Sa aning mga tanggapan. So sana, mabuksan ang kanilang mga mata at kaisipan na kailangan silang sumunod dito sa mga pamantayang ito kasi isang pagpapatunay yan na at gusto nilang pangalagaan yung mga kapakanan ng mga estudyante. So, kasi hindi naman ito unang pagkakataon na Director. Hindi naman, kasi may mga nangyari rin in the past may mga nakita rin tayong mga pangyayari nung kumakain lamang involving a state college din. So, sana, yun na nga, no? Masusin nilang pag-aralan ng ating mga guidelines para mag-comply sila at mabawasan yung mga risks involved dito. No? Director, yun yung kasi pagka may mga field trip na ganyan, may pinapipirmahang waiver doon sa mga magulang, Ano ba ibig sabihin ng waiver na yon? Ano ba ibig sabihin ba nun parang ang sinasabi ba ng eskwelahan kung may mangyayari masama wala kami magiging pananagutan. Ganun ba ibig sabihin nun, Director? Hindi naman kasi absolute yan kasi kadalasan yung mga waiver na ganyan labag sa batas yan at sinatawag ng contrary sa public policy at sa law. Kasi ang nakasaad sa ating mga batas, sa civil code, halimbawa, sa family code, talagang may liability naman ng mga
paaralan, yung mga guro at lahat po nung mga nag-exercise ng tinatawag na parental authority sa mga estudyante, sa mga bata, lalo na kung minor, kung merong pagpapabaya at merong negligence at mapapatunayang may pagkukulang. So hindi nila pwedeng lusutan yan sa pamamagitan ng mga waiver. Hindi ho yan tama at sangayon sa ating batas. Okay. At saka sinasabi po, Director, na kung magkakaroon ng educational tour or field trip, kailangan ito may kinalaman doon sa kurso ng estudyante. Ganun ang ibig sabihin. Gaya ho na nangyari dito na mga tourism students po ito, no? Dapat po ba may kinalaman sa kanila yung pagpunta nila doon sa Madlum River or doon sa cave? Ganun ho ba yun, Director? Alam mo, tama ka dyan, Susan. Kasi kaya natin pinatupad yung ating regulasyon para ma-rationalize yung pag-conduct ng mga educational tours. Kasi ang nagiging reklamo nung araw, ang mga congressman ba nga nagre-reklamo, kasi nagiging source ito ng hindi laman junket, kundi naging ng corruption na rin. Kasi kung ano-ano na lang pinapagawa, wala namang kinalaman sa pag-aaral ng mga bata, walang kinalaman sa mga subjects, at naglimisto lang money-making activity, Kaya with the regulation na nilagay natin, unang-una, kailangan nasa loob ng curriculum yan. Kung wala namang connection yan sa pag-aaral, sa curriculum, hindi dapat i-undertake yan at maaaring may conflict yan, Ngayon, kailangan suriin din kung ano ba yung knowledge na makukuha, ano yung kaalaman, yung competencies na madadagdag sa kaalaman ng bata doon sa gagawin nilang educational tour. Kasi ang konsepto ng mga tours na yan, enhancement yan ng curriculum para lalong dumami yung kaalaman ng bata. Kung wala rin connection, hindi yan dapat gawin. So, medyo may din yung panuntunan dyan. Okay, Director, panghuli po, kung halimbawa po ayaw ng magulang na pasamahin ang kanyang anak sa isang field trip o yung educational tour, hindi ho ito dapat makaka-apekto sa kanyang academic performance, sa kanyang grade, doon sa kanyang kursong kinukuha. Tama, walang connection yan doon sa kanyang mga aktibidades sa kanyang final grade. Actually, dapat i-assess independently yung nalalaman niya o nalalaman niya diyan sa yan. At hindi rin na mandatory yan. Kung ayaw pasamahin ng magulang ang bata, obligasyon ng pasa talaga ng parallel activity. Kailangan meron siyang i-designate na activity kung saan pareho din more or less ang matututunan ng bata kung siya'y sumama din sa field trip na yan. Okay, maraming salamat po, Attorney Julito Vitriolo, Executive Director po ng CHED.